Panoorin natin tong video ito na isang customer na nagrereklamo dahil nga daw ayaw daw i-deliver sa kanila at napakatamad daw ng delivery rider. Puntahin ko lang, no? Pagagalitan ko lang kasi masyadong tamad, sobrang tamad. No? Ayaw ko po sa lahat sa mga taong tamad. Mga sakalam, ito, babalik ako ng video ngayon kasi itong isang Grab rider na ito, no? Ayaw ihatid yung aming in-order. Example na mali ka na, ikaw pang galit. Hindi mo man lang inintindi yung paliwanag, galit, pinairal mo. Sure ball, public apology, next video nito. Sakalam sa warma, awit sa'yo. Hindi naman masarap sa warma mo. Lasang kulapo. Mga kakwela ko nga pala to, si Kakwela TV. At ngayon, gagawa natin na reaction video yung nagbabiral sa Facebook na isang customer na galit siya sa rider. Sinasabihan niya pang tamad daw yung rider kasi nga hindi man lang daw i-deliver sa kanila. So ganun, wala daw mararating kapag tamad. So alamin natin sa video to kung tamad nga ba yung rider o may mali lang si customer. So tara, panoodin natin yung video. So guys, ito yung video. Pinost po siya ni Angelo. So, ang sabi po dito, best example na mali ka na, ikaw pang galit. Hindi mo man lang inintindi yung paliwanag, galit, pinairal mo. Sure ball, public apology, next video nito. Sakalam sa warma, awit sa'yo. Hindi naman masarap sa warma mo. Lasang kulapo. Gabi. So, panoodin natin siya guys ha. Ayan. So guys, ito na yung video guys. Panoodin natin. Sabay-sabay natin panoorin. Sa buhay, hindi aasenso sa buhay. Walang mangyayari sa iyo kung ikaw ay isang tamad. Tandaan niyo po yan mga sakalam. Totoo naman yung guys na kapag tamad talaga, wala talagang mararating sa buhay. Talagang nakakainis na nga naman talaga. Pero panoodin natin kung talaga nga bang tamad yung rider. No? Yan. Sigurado ako maraming mga tao mag-a-agree dyan. Gusto mong umasenso sa buhay, no? Nakikitrabaho ka man, or ikaw mismo ang may-ari ng kahit anong negosyo, hindi pwede ang tatamad-tamad sa buhay. No? Ayan. So vlogger po ata to. Ang ano niya is Sakalam sa warma. So vlogger po ata siya. Nakaharap ka ng maganda sa buhay mo, huwag kang maging tamad. Gusto mo maging successful sa buhay mo, huwag kang maging tamad. Tama po ba o mali? Am I right or am I left? Mga sakalam, ito, babalik ako ng video ngayon kasi itong isang Grab rider na ito, no? Ayaw ihatid yung aming in-order. Bayad na ito, in-order na namin ito, bayad na po. Ayaw ihatid sa mga anak ko. So, ang sinasabi niya guys is GrabPay, binayaran na through tawag dyan. Basta bayad na siya to bangko. Parang through GCash, parang ganun, di ba? Basta yon, basta bayad na siya. GrabPay ang tawag po doon. Dito malayo. In other words, tinamad or tamad, no? Ang gusto niya, no, ihahatid niya dito sa BDO kasi kanina nasa BDO kami nung in-order ni Doña M. Kasama ko si Doña M. Ibig sabihin guys, nung nag-order sila, andun sila sa BDO. Nung nag-order sila, ayan, ayun sinasabi na. Tapos siguro, umuwi sila sa bahay nila. Ang gusto nila, naglagay sila ng note doon i-deliver sa bahay nila. Kahit, kasi guys, kapag sa mo in-order kung sa mo in-order yung item, ay sa ka nag-order, doon po mamamap yung map ni Grab. So, doon na mapipin. Sila pagalit na galit guys, hindi nila naintindihan kasi ang akala nila basta mag-note sila i-deliver na ng rider doon. Hindi nila alam na kung saan lang nakapin, doon lang yung babayaran ni Grab. Kunyari 1 kilometer lang yung layo ng nakapin. Kunyari doon ka nag-order 1 kilometer lang. Yung gusto nilagay niyang address, sabi mo nasa 10 kilometers ang layo, 'di ba? Talagang lugi nga naman. Lahat ng parte ng kanyang katawan, sobrang init ng ulo. Sino ba naman ang hindi init ng ulo? Galit na galit daw. Ng mga pagkain nila, no?
talagang pagalitan itong taong to. Yan, papagalitan nila daw. Pero parang hindi kasi nila hindi nila alam guys yung ano ng Grab, kaya ano, akala nila tama sila. Kasi never ako naka-enkwentro ng rider na ganong katamad. Ano guys? Ng ano? Delivery fee nyo na extra. Tapos siya na nga yung tamad at lahat-lahat, bibigyan mo pa ng pera? Saan ako pupunta? I mean, Hello everybody. Diyos ko, diretso pa ako. Kaya mong ihatid sa anak ko yung Ayun na. pagkain. Sir, malayo po kasi dalawa yung pick-up ko. Di ba? Yan. Ibig sabihin guys, naka-double booking si rider. So si Grab po kasi guys, kapag papasok yung booking sa amin, minsan papasok na yan, double booking na. Kaya wala na po kami magawa kundi sundin yung aming mga booking. Trabaho nyo para mag-deliver. bibigyan ba Ano pa yung deliver? Ibibigay naman. Anong bibigay mo? yung delivery Yung fee? delivery fee, bibigay naman sa iyo. Bakit di mo pa mahatid? Dalawa po kasi yung buhay ko. Yung isa po kasi, maghihintay na matagal na sir. Tama. Ganun po ang mangyayari nun guys. Kahit na mag-additional kayo, kasi naka-double booking kami, magagalit naman yung isa naming customer kapag hindi namin ma-deliver. Kunyari, dyan na ginawa ni Pops, ang sabi niya kasi dito, na magbibigay din sila ng extra dahil nga wrong pin sila. Dahil nga mali. Pero ang mangyayari, kung susundin yun, kawawa naman si rider kasi yung pangalawang customer, magagalit na yan kasi malimig na yung pagkain, di ba? Tsaka nalalaman po rin ng ano yan, nalalaman ng customer kung nasan ka na, nakikita kung nasan si rider. Di magagalit lalo yung pangalawang customer kasi lumalayo siya, di ba? Yan, patuloy tayo. Bakit kayo nagtanggap ng ibang booking kung meron na nag-booking sa'yo? Ayan, yung sinasabi ko sa inyo. O di sinong nauna? Sino nauna? Kayo po. Kasi ako pa lang nauna, hindi dapat unahin mo yung sa akin. Tapos, isunod mo na yung sa... Tama. Tama naman sana yan, uunahin muna. Pero nga lang, wrong pin nga. Talagang problema yan guys, problema din sa amin yan pag di-deliver. Sakit sa ulo din yan kasi nga kami din yung kawawa niyan kasi nga yung pangalawang customer magagalit din sa amin. Nandito kami sa video, nagkuha kami ng pambabayad sa'yo nung in-order yan. Pero dun sa app ninyo, nakalagay doon yung may notes para sa driver sa rider. Ayan, may Tapos notes. yung address. Put address. Kaya nilagay naman ng asawa ko yung address. So doon mo yung yun. Ganun din ginawa ko dati. Ibig sabihin, ganun na daw yung ginawa ni ma'am dati. Ibig sabihin, ginawa niya na pala yun na wrong pin na siya. Tapos naglalagay lang siya ng address. Pwedeng i-deliver ng rider yan kung isa lang. Pero magtatanong muna si rider kung papayag siya na mag-add. Tapos i-chat niya si Grab support kung okay lang na i-deliver doon. Tapos pag-usapan ng rider at saka ng customer kung magkano yung idadagdag si si customer na yon. Siyempre kung malayo talagang ilang oras pa yung imbis makakuha na siya ng panibagong booking, hindi pa kailangan niya pang i-deliver yan. Kasi may incentive kasi dyan guys meron kaming incentive na binubuo. Bali sayang yung hinahabol naming oras kapag lalo na pag rush hour na yung malakas na booking na, tapos ganyan pa yung mangyayari sa'yo. Imbis na makakuha ka ng 3-4 na booking, ayun na lang tuloy yung sikasuhin mo, 'di ba? Luging-lugi talaga. Tapos, ang problema kasi nito guys, naka-double booking si Pops kaya mahirap talagang gawin 'yon. Magagalit talaga yung pangalawang customer kaya hindi talaga papayag si Pops noon. May nilagay ka. Kasi nakasave ko address yung sa bahay. Sa note lang po kasi nakalagay. Hindi man po sa mismong map. Tama. Kung okay lang sana, may note ka, tapos yung map doon din. Kaya, okay sana yon. Ayan po sir, yung note nyo. Hindi mo man nga inano to kasi yung nakalagay na address mo dyan yung Michael Lane ko. Opo, pero ito po yung nakalagay. Ito po siya nakapin sa video. Ano po po atin doon yung pinigil po 46 pesos? Oh, 46 pesos lang guys, 'di ba? 46 pesos lang. Minsan kasi yan sinasama ko niya full booking 100. 'Di ba? Tapos magkakalapit lang na lugar. Ang problema nga niyan, pinapalayo pa kung malayo yung
yung yung nilalagay nilang note, di talagang lugi talaga si rider. Tsaka kawawa kasi papagalitan siya ng pangalawa. Kayo po nasa kalagayan ko, saramin niyo po. Hindi kaya nga, tinanong kita. Ayan na. Pinapalagay niya na kung magpapalitan sila ng lugar, kung papayag ba daw sila. Tingnan niyo yung sasagot nila. Kaya nga magbabayad na yung asawa ko eh. Para ihatid nyo. O, ayan, ang oras na. Oo. Sabi ng babae, anong oras na? Parang ayaw na nila makipag ano. Kasi nga, parang napagtanto na nila na mali sila. Ayan. Oras na, tara na. Ayaw na nila makipagtalo kasi parang naintindihan na nila na mali din sila. Naghihintay ang mga bata, nagugutom na sila. Tapos na yung lunch nila. Yan. Pasensya na po. Pero salute sa rider kasi nga napaka ano niya. Tawag doon, kalmado lang din siya. Salute sa rider na yan. Ganyan dapat ang rider. Guys, nangyayari din sa akin yan nun. Ang ginagawa ko talaga, minsan nire-report ko na yan sa Grab. Pag ayaw nilang anuhin, ayaw nilang puntahan, i-report na namin sa Grab yan. Kasi nga, inaano na namin na wrong pin yan. Kasi, hindi po pwede kasi sa Grab yan na hindi ka pwedeng umalis sa ano, kung saan lang nakapin, dapat dun lang. Pero nasa pag-uusap pa rin yan kung papayag si rider. Pero kung ako yan double booking, hindi ko na rin i-deliver sa mismong naka-note dyan kasi nga magagalit na yung pangalawang ano. Kaya ang gagawin ko dyan, maghihintay na kasi may policy si Grab na 15 minutes lang yung waiting namin sa pin. So ang gagawin namin, mag-wait ako ng 15 minutes. Kapag wala pa rin yung customer doon, is gagawin ko na yung proseso kung paano nga ba yung ginagawang proseso namin na nakaano sa Grab. So may sinusunod kami dyan, maghintay kami ng 15 minutes. Kapag wala pa rin, tawagan namin, hindi sumasagot, hindi nagre-reply sa chat namin, tawag doon, no show na. Pero dito kasi nagre-reply naman, i-report namin niya na wrong pin ang iano namin dyan. Kasi nga yung note na address parang sabihin natin malayo pa, 'di ba, na nakapin. So pag hindi pinuntahan ng customer yan, i-report na namin yan. Pag GrabPay po yan, ano na po yan, hindi na po kasalanan ng rider po yan. Kumbaga, i-ano na ni Grab yan na wrong pin. Kasalanan po ng customer po yun. Hindi po kasalanan ng rider. Kasi nga, yung rider sinusundan lang kung ano yung nakamap. Yung ano lang yung nakapin. So, magaling din po si rider natin. Ngayon, wala nang refund or anything. Ba't ka naman nasa kinapot? Okay. So, ang ano lang dito kasi hindi alam ni sir. Mukhang mabait naman si sir. Ang akala niya siguro tamad lang. Pero hindi lang nila naintindihan na ganun nga yung sistema. Hindi, baka may iba pa. Pera. Yun lang. Para sa akin, siguro alamin muna natin yung ano bago tayo magsalita. Isa ka lang sa warma. So, mukha naman silang mabait. Ang akala lang talaga nila is tamad yung rider. So, salute din sa rider kasi nga talagang mahinahon siya. So, ganun dapat ang isang taglay ng isang delivery rider. So, ingat kayo and God bless guys.